Gandang araw po sa ating lahat. Ito po yung kauna-unahan nating episode sa Usapang Struggles with Jason Vicente, with me po. Okay, at sa araw na ito, very interesting yung pag-uusapan natin kasi few weeks ago, naging hot topic ito dahil sa isang interview ni Miss Dani Barreto sa isang podcast or sa isang vlog. Bago natin simulan at para makarelate tayo, sisimulan ko itong episode na to sa isang video na galing sa isang clip ng movie na Lady Boss, starring Miss Marian Rivera and Mr. Richard Gutierrez. So panoorin natin ang clip na to. Networking eh. Di, food cart na lang yung kukunin ko. 38,000 lang yun. Diba? Food cart! Ang lakas naman ng loob mo. Saan mo naman ilalagay yun? Dito? Bahala na, maghanap ako. Kaya nga lang ako dun na Ay, Niyaya, ha? Sabi sa akin ng teacher mo, ikaw daw ang leader ng grupo. Sinong niloko mo, ha? Ha? Ikaw parang nagdala ng mga kaklase mo sa sugalan? Paano yan kung ma-expel ka sa school, ha? Mapapaba ba ng grades mo? Pasang-awa nga, eh. Paano ka makakatapos ng high school niyan? Hindi na ako mag-aaral. Nandiyan naman si ate. Ay, ako! Puro ako na lang? Kumuha ng yaya, hingi ka ng pambayad dyan sa... Palagi ba ako? Ako na lang lahat? Puro si ate? Puro si Evelyn? Maliit pa lang ako, binubuhay ko na kayong lahat! Sa inyo umiikot ang buhay ko! Pero Nay, ngayon na may problema ako! Ni isa pa sa inyo may nagtanong sa akin kung okay ako, kung ano nararamdaman ko! Kung ano nangyayari sa akin ngayon, ni isa sa inyo wala! Ni isa sa inyo wala! Siguro may idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Yan nga, obligasyon ba dapat ng anak ang magbigay ng pera sa magulang o suportahan yung kanyang mga magulang? Pag sinabi natin suportahan, yung issue kasi na to is parang full support sa mga magulang. No? So, yun yung pag-uusapan natin. Kagaya ng sabi ko sa umpisa kanina, naging trending ito dahil sa isang interview ni Miss Dani Barreto dahil sa mga comment niya na ito. Tinanong siya kung dapat bang sinusuportahan natin yung mga magulang natin. Ito yung sagot niya. Hindi ka pwedeng magkaroon ng utang na loob sa bagay na dapat nilang gawin sa'yo. So I think itong statement na to yung pinaka nagkaroon ng issue ngayon to. Isa pang statement niya is ito. Giving back should be voluntary, not obligatory. No? Hinighlight natin sa red yung mga word na may kinalaman sa pag-uusapan natin ngayon. You want to give back because out of love, hindi dahil sinumbat nila sa iyo sa lahat. No, malungkot man sabihin, no, may mga magulang kasi talaga na when they ask sa mga anak nila ng mga financial support or ng mga pangangailangan, they do it in a guilt tripping na tinatawag, no? Yung parang gini-guilt trip ka na parang ako nagpalaki sa'yo, akong gumastos lahat, diaper, milk, parang sinusumbat nila lahat. Hindi naman sinusumbat, parang in a way na sinisingil nila yung ginawa. So parang dun nang gagaling yung mga statement na ito. So kaya pag-usapan natin siya, paano natin siya pag-uusapan, pag holistic natin siya pag-uusapan, no? Pag-uusapan natin siya sa scientific way. At ano nga bang sinasabi rin ng Bible tungkol dito? As parents, no, kapag tayo hindi na kumikita at di na tayo nakakapagtrabaho. Kasi I think that's the main issue here. No, kapag hindi na kaya magtrabaho ng mga magulang, aasa na sa mga anak. I think that's the main root cause of this issue. So tignan natin, no. Unahin natin sa Bible aspect 'yan. Ang sabi kasi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14b is ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. This is a letter of Paul to the Corinthian church, no. Sumusulat si Paul dito, hindi siya yung sumusulat para humingi. So yan yung sinulat niya, ang mga magulang daw dapat ang nag-iimpok para sa mga anak at hindi yung mga anak para sa mga magulang. So ano, sa aspetong ito na pinag-uusapan natin, paano natin siya i-relate? So tignan natin, no, scientifically. For example, tayo to, yung mga bata, no. Siyempre, yung mga magulang natin, pinag-aral tayo para magkaroon tayo ng magandang buhay. Yun naman talaga yung pinaka-main reason, no, kung bakit tayo pinag-aaral at
gustong magkaroon tayo ng mga magulang natin ng mas magandang buhay para sa atin rin lang talaga. Pero may mga sitwasyon kasi na nangangailangan na rin talaga sila ng pera, lalo na kung tayo ay nasa mga less fortunate or less privileged na pamilya or nasa lower income tayo or probably below minimum wage pa yung kinikita natin na talagang hirap, and we understand that and we salute yung mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak kahit mas maliit yung kita nila, no. Talagang ini-stretch nila, ginagawan nila ng paraan. Pero pag graduate na tayo, syempre magtatrabaho yung mga anak. Itong income na to na linagay natin dito sa 20,000, this is beyond minimum wage. Kung sa Metro Manila, kasi sa Metro Manila is I think it's 610 pesos per day na ang minimum wage. That will be equivalent to around 15,000 something, no, monthly. So mas lessen siya yung linagay natin dito. Kung dito ka sa amin sa Region 3, it's 500 pesos per day, nasa 13,000 lang ata yun. So mas lessen pa, pero kinuha natin siya sa 20,000 kasi marami naman ng opportunities, nakikita ka ng ganito per month maliban lang dun sa kinikita mo sa trabaho, or meron naman mga BPO companies na nagpro-provide talaga ng ganito na salary, no. So diyan na lang natin kinuha, pero come to think of it, karamihan sa atin marahil sa mga nakikinig ngayon is below this 20,000 na income pa, no. So, ang gagawin natin dito, paano ba natin siya dinidistribute? So, susundan rin natin yung mga turo ng mga financial guro. In general na lang yung susundin natin. No, 20% sa savings, then 80% sa pangangailangan at sa needs. Or sa pangangailangan, needs pa, no? Sa pangangailangan at sa wants, no? Para mas madali lang natin siyang i-compute. So, bilang single, ito yung distribution ng money. Kung susundin natin yung 20% savings, so dapat mapupunta muna yung 4,000. Para saan ba yung savings? Siyempre, para mapaghandaan mo yung kinabukasan mo, yung retirement mo especially, no. Kasi meron tayong mga pinaghahandaan sa buhay. Meron tayong pinaghahandaan na alam natin na mangyayari at kailan mangyayari yon, at meron rin tayong pinaghahandaan na alam natin na mangyayari pero hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya kailangan natin magtipid ay magtabi. Ano ba yung mga pangyayari na alam natin mangyayari? Mga events sa buhay, birthday, ano pa ba? Anniversary, mga graduation, no, kung kailan gagraduate yung mga bata, retirement, syempre kasama diyan. Alam mo kung kailan ka magre-retire. Yung mga events naman sa buhay na alam natin mangyayari pero hindi natin alam kung kailan mangyayari, kagaya ng sakit, aksidente, kamatayan. Yan yung tatlong events. Alam natin mangyayari, pero hindi natin alam kung kailan. So kaya kailangan natin magtabi. Actually, kulang pa nga to kasi may investment part pa dapat siya, no? Aside sa 4,000 na tinatabi natin. Pero for the sake of discussion lang, para sa majority ng nakikinig sa atin, kasi hirap talaga kahit nga sa pagsisave, no? Tapos kung yung sa wants natin, no? At sa needs sa wants natin, linagay natin doon sa 20,000, 10 to 12,000 kapag nagre-rent, kasi mayroong mga anak na umiiwalay sa magulang kasi malayo yung pinagtatrabahuan, kailangan nilang mag-boarding or mag-dorm or mag-apartment, no. So doon sila re-rent, hiwalay na rent, yung syempre yung allowance nila papasok sa trabaho, mga pangangailangan rin nila, o kung nakatira man sila ganun rin, no, yung gastusin sa bahay, mga bills, same thing, no. So 10 to 12,000 yung tinabi natin diyan. Yan na kasi yung nakikita natin na at least mas komportable naman, kasi syempre bibili rin siya ng mga damit ng mga iba pang mga gusto rin niya, no, fast food minsan or kumain sa restaurant or mamasyal, kasama na sa 10 to 12,000 na yan. Kung titignan mo, kulang pa talaga. Tapos yung matitira is 4 to 6K, no, ang pwede nating ibigay sa ating mga magulang. Kung ikaw ay single, kung ikaw ay generating ng 20,000, but what if it's lower than that? Which is majority na nakikinig sa atin, marahil ay mas nakaka-relate, no? So marahil wala kayong savings pag ganon. Kasi majority, kung sa 15,000 lang tayo, mapupunta lang talaga siya sa needs, tapos dun sa bigay sa magulang, at syempre yung tawag natin dun is rineregaluhan mo yung sarili mo. Regaluhan mo yung sarili mo for something that you want, no? So yan,
Pero ito yung question kasi. Paano kung paano kung nagkaroon ka na ng pamilya, no? Tayo to, no? Tapos ito pa rin yung income natin. Pag nagkaroon tayo ng pamilya, majority hindi naman reason ng pagkaroon ka ng pamilya para ma-promote, no? Let's stick with that 20,000 na income. So yan, nagkaroon ka ng pamilya. So ang mangyayari nito, paano ba mangyayari yung distribution ng pera? Mas malaki na yung gastusin natin. Bakit? Kasi nga, nagkaroon tayo, hindi lang yung sarili na natin yung iniisip natin, bagkos mas iniisip na natin yung pinakaunang priority natin or sa church na tawag na ministry is yung pamilya. So ganito na siya. So yung 20,000 mo mapupunta sa savings which is 4,000, and then syempre hihiwalay ka sa magulang mo. Technically dapat humiwalay kasi biblical rin yan na kapag tayo nag-start ng pamilya, hihiwalay na tayo. So magre-rent ka 3 to 5K kung sa Metro Manila to, nasubukan namin tumira diyan. Ano lang to, studio type. Talagang maliit na room, walang privacy yung magulang. Talagang magkakasama sa isang room or wala pang room yung iba, no. Magkakatabi na lang yung anak at saka yung mga magulang. So kung nasa province ka, mas makakakuha ka naman, kunwari dito sa Pampanga, mas makakakuha ka naman ng mas magandang bahay dito sa 3 to 5K. Yan. Tapos yung 12 to 14K, kasi kanina, no, 10 to 12, tinasan natin. Kasi bakit? Doble na eh. Yung aside sa pangangailangan mo, yung pangangailangan na rin nung sinimulan mong pamilya. Tapos, kung mag-aaral na rin yung bata, kunwari, nag-aaral na 1K na allowance, kahit public pa po yan, kahit sabihin nilang libre, o libre yung tuition, hindi naman po nagbibigay yung gobyerno ng allowance, yung mga pangangailangan sa school, mga uniform, maliban na lang sa mga ibang cities na mayroong ganung programa, no? So yan, naglagay tayo, pero yung 1K na yan is for allowance lang talaga na monthly at sa mga kailangang bilhin para sa activities or projects or assignments ng bata. Tapos, kung titignan mo dyan, negative na siya eh. 4K papunta sa savings, 3.5K sa bahay. That's almost 7 to 9K, no? Tapos 12 to 14K. No, magne-negative ka na plus 1K. Magne-negative 1,000 to 4,000 ka na. Tapos kung magbibigay ka pa sa magulang mo, so magne-negative ka talaga, anong mangyayari, nang hirap ka? Or hindi, tinatanggal mo yung savings mo. At yun yung iaalat mo para dun sa school at dun sa parents mo. So anong mangyayari? Dahil hindi ka na nagsasave, hindi mo na rin mapaghahandaan yung sinabi natin kanina, isang event sa buhay na alam natin mangyayari at alam natin kailan mangyayari, which is yung pagre-retire. At yan po, kaya sinabi po natin kanina na yan yung pinaka-root cause kung bakit tayo nagkakaroon ng problem dito sa issue na to. Kasi dahil hindi nga nakapagtabi yung parents, ang naging retirement fund nila is yung anak nila na kumikita. Hindi nawala na sa equation yung magkakapamilya rin siya. May sosuportahan din siya. Ang tawag po dyan, actually, kapag yung anak ay may pamilya na sinusuportahan, tapos yung magulang umaasa dun sa anak na may sinusuportahan, ay ito, sandwich generation. No? Kung makikita nyo dito, makikita nyo sa larawan, ito yung mga anak, sinusuportahan yung pamilya, syempre, yung mga anak nila, at yung magulang nila. No? So, yun yung nangyayari. At yun yung kailangan nating intindihin mas lalo, no? Ganito siya. Ganito yung cycle no, nangyayari dyan. Dahil yung magulang hindi nakapaghanda ng retirement, umaasa siya sa anak. Yung anak may umaasang pamilya. So, kagaya ng sabi natin kanina, walang savings, obligasyon, dahil hindi nakapagtabi, pag tumanda sila, iikot po siya. No, for example, kami to. Ito yung anak namin. Kunwari, nagkapamilya siya. In the future, siya rin yung pupunta dyan. So, anong mangyayari? Aasa siya sa apo namin. No. So, paikot-ikot na siya. So, I think yan yung pinupunto ni Miss Dani Barreto. Na kapag nagbibigay, it should not be out of obligation, but it should be out of love, na pinupunto niya kanina, no?
Kasi kapag obligatory kasi, talagang napipilitang magbigay. Pero out of love, magbibigay siya ayon sa kakayahan niya at kung saan siya masaya. Kasi imagine nyo po yung anak nyo, kung may mga magulang na nakikinig dito, yung mga anak nyo napipilitang magbigay, ano kaya yung pakiramdam niya? Intindihin natin yung pakiramdam ng anak. Yung napanood natin kay Miss Marian Rivera kanina. Lagi na lang daw siya. Lagi na lang siya. Maliit pa lang siya, umaasa na yung buong pamilya niya sa kanya. Tapos nung nagka-problema, yun lang yung issue niya. May problema siya, wala man lang nangangamusta. So, dun po umiikot yung kwento na to, no? Yung episode natin na to. Usapang struggle siya kasi lahat tayo marahil or karamihan ng nakikinig ngayon ay nakaka-relate dito na ito yung isa sa struggles natin bilang isang pamilyang Pilipino. Kami po talaga struggles din. Actually, hindi rin ako, I'll be straightforward sa inyo. Hindi rin ako nakakapagbigay sa parents ko, sa mga kapatid ko kasi meron kaming obligasyon sa aming mga anak. Yun yung una naming ano. Pero kung may pangangailangan silang emergency and everything, nagbibigay naman kung kaya. No. Pero sa family na ini-start namin, maliliit pa lang yung mga bata, yun na yung tinuturo namin na kapag graduate kayo, kaya pa naman namin magtrabaho. Pag graduate kayo, mag-ipong kayo, kami magtatrabaho pa rin para naman sa aming retirement. So ganun yung setup namin na binuo or ganun yung foundation na binuo namin sa mga bata dito sa bahay. No. So I hope you understand. So yan. So let us break this cycle. Paano ba natin siya i-break? Yun nga, kagaya ng sabi ko kanina. Una, paghandaan natin ng araw na hindi na tayo kumikita. Kasi bakit? Laging naririnig na natin to sa mga ibang financial gurus. Our retirement can be our longest vacation or longest nightmare. Bakit longest vacation? Siyempre, kapag pinaghanda mo yung retirement mo, siyempre, mas mas well off ka, dahil may naipong ka, may kumikita ka, may passive income ka, may pumapasok pa rin na pera kahit di ka na nagtatrabaho, probably business or mga sinimulan mong mga investment venture when you were young. Makakapagbakasyon. Pero kapag hindi, naku, talaga po, maraming ganito, pahirapan po talaga. Kaya nga, nakikita natin, no, kahit matatanda, may namamalimos sa kalsada. Kasi yun na yung longest nightmare at ayaw natin mapunta doon. At sigurado sa mga nakikinig ngayon, ewan ko kung may gustong pumunta dyan sa senaryo na yan. So habang maaga pa, hanggat kaya natin magtabi, kung kaya natin magtabi habang nagpapaaral, magtabi. Pero kung hindi, kapag nakapagtapos na yung mga bata, magtrabaho pa rin po tayo. Huwag tayong tumigil. Alam niyo ba yung mga mayayaman, sila Bill Gates, yung mga sila Manny Pangilinan. Ilang taon na ba yung mga yon, di ba? Matatanda na sila pero nagtatrabaho pa rin. Hindi sila tumitigil. Sabi nga ng isang mentor ko sabi ng isang mentor namin, hindi lang naman ako estudyante doon. Mentor namin sa masterclass ni Sir Randel, retirement is not an option. Bakit daw? Kasi kapag retirement, once you retired, you will start the most expensive event of your life. Kasi doon na start, puro palabas na yung pera, wala nang pumapasok. No. So kaya, kahit yung mentor namin na yon, may edad na siya, pero magtatrabaho pa rin. So yon. Pangalawa, ito, dalawa lang naman yung punto ko sa gabing ito, no. Ito yung pangalawa tuli. Ituro sa mga anak ang pagbibigay na may kagalakan at may pagmamahal. Hindi dahil may utang na loob. So bilang mga magulang, sana maiwasan natin, no, na pag dumating yung panahon, mainit. Siyempre, naiintindihan natin yan kapag financial issues talaga, pati yung emotion affected, no, makikita natin yan sa susunod na slide. So, ituro natin yung pagmamahal. At kapag tayo nasa financial situation na may burden tayo financially, huwag natin isumbat yung mga nagawa natin sa kanila. No? Intindihin natin sila. Kasi naniniwala ako wala ring anak na may gustong
hindi nakakapagbigay sa mga magulang nila kung kaya nila. Kasi kung wala silang mayabot, panigurado, may priorities rin sila na mas importante. Kaya nga priorities, may priorities silang kailangang unahin. At kung may pamilya na yan, kailangan nating intindihin. Kaya yung pinakita natin kanina, kung ikaw ay magulang, lolo at lola ka na, gusto mo rin bang, yung nararamdaman mo ngayon, yun yung tanungin natin sa sarili natin, yung nararamdaman mo ngayon, gusto mo rin bang maranasan ng anak? Ulitin ko. Yung nararamdaman mo ngayon, kakulangan sa finances at naapektuhan ng yung mental at emotional health, gusto mo rin bang maranasan ng anak? So turuan natin sila na magbibigay sila na may pagmamahal. So ganito po kasi yan, yung mental health natin. No? Hindi po natin pwedeng paghihiwalayin. Effect po yan ng psychological, social at saka biological. Lahat po yan may dugtong-dugtong. No? So kung meron tayong problemang social, which includes yung yung finances dito, yan family circumstances, naapektuhan yan. Yan, family relationships, maapektuhan po yung sa mental health natin. Sinasabi ni Miss Dani Barreto na hindi naman niya sinasabing wag magbigay. Ang sinasabi niya po doon ay wag sila, it should not be obligatory but it should be out of love. Yun po yung pinupunto niya. Bakit? Kasi ang tinuturo rin sa Bible, no? Ito. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang ganitong may kagalakan. So kung pinipilit pala natin yung ating mga anak at nagbibigay sila out of obligation, hindi rin sila nablibless. Ganun lang po yan kasi. Kasi ang iniibig ng Diyos, nakakapagbigay dapat sila ng maluwag at ayon sa kanilang pasya. Ito madalas ginagamit kasi siya sa giving, no, sa church. Pero we could use it in general kasi giving din naman yung magbigay sa mga magulang natin. No, dahil ang Diyos mismo, nigay rin niya lahat at hindi siya naghinagpis. No. Nung binigay ng Diyos ang kanyang buhay, sabi sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Out of love po yung pagbigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Kaya sinasabi rin dun sa binasa natin kanina, sa 2 Corinthians 9:7, na maluwag ang loob at hindi napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ng may kagalakan ang may ganitong pagbibigay. Kasi siya mismo, ganun ang ginagawa niya. So, sabi dito, kung sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pong ibig sabihin niya? Dahil binigay ng Diyos ang Kanyang anak, dahil sa Kanyang pagmamahal sa mga tao, sa kagaya natin, sa Kanyang mga likha. At sino man daw ang maniniwala dito at kay Jesus, sa salitang ito, na si Jesus ang kanyang bugtong na anak at namatay para sa atin, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ma-assure tayo na kapag tinanggap natin yung salita ng Diyos na ito, ay sa langit ang punta natin. Kasi ganun nga rin. So sa pinag-uusapan natin ngayon, ganun din siya eh. It should not be obligatory but it should be out. So dapat ba tayong magbigay sa ating mga magulang? Yes, ang sagot ko po dyan. Pero hindi obligado. Hayaan natin silang magbigay. Kaya habang bata pa, kagaya na sabi natin kanina, turuan na natin silang magbigay ng may pagmamahal at may kagalakan. Kasi yun yung paraan para pag tayo hindi na nakakapagtrabaho, kahit tayo may savings na at naipon, hindi na natin sila
mapipilit na parang inuobliga na magbigay kasi nakapagtabi naman tayo para sa ating mga retirement. Nagbibigay sila dahil mahal nila tayo. Hindi po ba mas masarap yung pakiramdam na gano'n? Kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So sana po sa episode na to meron tayong natutunan. Sa mga susunod na episode, pag-uusapan natin yung tungkol pa rin siya sa pera, pero yung sa, kung narinig nyo kanina, yung sa guilt tripping, mga ganyan. Bakit nga ba tayo madalas hindi nakakapagtabi? No. Meron tayong susundan na series doon, na libro, ng mga pag-uusapan. Kasi ito talagang isa sa dahilan na struggles ng mga Pinoy is yung sa usapang financial, lalo na ngayon na napakataas ang mga bilihin. No, so salamat sa inyong pakikinig. So sana po may natutunan kayo ngayong gabing ito. At sana po ay patuloy niyong suportahan at suportahan yung mga susunod natin mga episode. Ayan, ito po yung kauna-unahan nating episode para sa usapang struggle. Salamat po sa mga nakinig. Kung nagustuhan nyo yung video na to, magbibigay ng stars will be highly appreciated para patuloy nating makapaggawa ng mga video na may kabuluhan at makakapagdagdag sana ng values sa bawat isa na nakikinig ngayon. Suportahan nyo rin ng ating YouTube channel, Usapang Struggles, at ang ating Facebook page. Or ang ating Facebook, Jason Vicente. So muli, salamat po at i-end po natin ang gabing ito ng isang panalangin. At kung hindi nyo pa po tinatanggap ang Diyos, anak na si Jesucristo sa inyong buhay, marahil ito po yung gabi para masimulan natin yung matuto tayo, no, na makapagbigay ng may kagalakan at na may pagmamahal dahil sa Kanya mismo yung mare-receive natin ngayon ay out of love niya binibigay, hindi siya obligatory. Susundan nyo lang ako sa panalangin na ito. Ama namin, inaamin ko po na ako isang tao lamang na maraming pagkukulang at maraming kasalanan. Ganun pa man, Panginoon, kahit ganito ang aking pagkatao, hindi mo kami pinabayaan dahil binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para mamatay sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw, na nagpapahiwatig na merong buhay na walang hanggan. At naniniwala ako, Ama, sa pagmamahal mo na ito. At mula sa araw na ito, tinatanggap ko si Jesus na aking Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Papasukin mo ang banal na spirito at hayaan mong siya ang mag-control sa aking puso't isipan sa araw-araw na gawain. Muli, Panginoon, salamat sa kapatawaran, salamat sa pagmamahal, at salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po muli at God bless hanggang sa susunod nating episode. Stop.